Welcome back to my channel. For today's video, favorites video naman muna tayo. And these are my favorites this 2023. And also, best purchases ko na rin siya. So, 10 items lang to, I think. And random siya. So, start na tayo, guys. So, first is this headphone. Ginagamit ko to sa work as well as sa music or manonood ako ng video. So, this is the JBL Quantum 100. So, meron siyang white color, which is this one, and meron din siya in black. So, what I love about this, guys, is natatanggal yung mic niya. So, whenever I have work na I do handle calls, ayun, ginagamit ko tong mic na to. Hindi ko na lang siya tinatanggal dyan. But then, merong times na music lang. So, ayan. Pag music lang or manonood lang ako ng mga YouTube videos, sinatanggal ko na lang yung mic para hindi siya sagabal. Tapos naka-headphone lang ako. So, another thing na gusto ko is meron siyang foam dito. Ayan. So, malambot siya sa bumbunan, guys. So, hindi siya masakit sa ulo kapag ginamit mo ng matagal. Medyo masikip lang siya when it comes to yung dito. So, may times na kapag matagal ko na siyang ginagamit and 8 hours nang nakalagay ito sa may tenga ko, medyo masakit sa tenga kasi nga masikip siya. But then, malambot naman yung cushion niya. So, okay lang din naman siya. And then, lastly, na pinaka gusto ko dito is that yung noise cancelling niya is very effective. There are times na kapag nag-meeting ako, naririnig yung train na dumadaan sa background ko. Merong malapit na train station dito sa lugar ko, which is yung PNR station, and maingay talaga siya kapag dumadaan. So, may times na tinanong ko yung mga colleagues ko while nasa meeting kami, asking them kung narinig nila yung maingay sa background ko. So, sabi nila hindi naman daw. So far, noise cancelling is very effective and sobrang nagustuhan ko siya. By the way, kaya yung binili ko is yung may cord, is that yung first client ko kasi as a freelancer, they require me to have a headphone na may cord. It's either USB or yung ganitong jack. Yan. So, since ito yung nagustuhan ko, so ito na lang yung binili ko. Hindi na ako naghanap ng USB type na for connection. And by the way, yung price nito, guys, I'm not particularly sure dun sa exact price, but I think it's around 3,000 plus. Lesser than 3,500, of course, pero for me, it's an investment na din, guys. I've been working as a freelancer for 4 to 5 months now, and sobrang okay siya. Never pang pumali ito sa akin, and sobrang sulit na sulit din kasi maganda din yung quality ng sound pabalik sa akin, which is yun yung pinaka gusto ko kasi there are times na kapag may kinig ako ng mga instructions from doctors or instructions from the people na tinatawagan ko when it comes to work, mas narinig ko ng malinaw and na-take note ko ng maayos yung mga napapag-usapan namin. So, next product is the Roto Drops. So, ayan, ito guys. This is a must-have talaga sa bag ko. I am diagnosed with allergic rhinitis and hindi lang siya basta simple allergy, guys. There are times na kapag nagkakaroon ako ng allergic rhinitis is that namamaga yung isang mata ko. I'm not sure why isa lang. Pero isang mata ko lang talaga yung namamaga. It's either ito or ito. Pero mostly, itong side na to ng eyes ko yung namamaga. Okay nga sana kung pantay, di ba? Para at least pwede kong sabihin na naiyak lang ako sa pinanood ko. Pero ayun, pag meron akong allergic rhinitis attacks, hindi ako madalas makalabas ng bahay kasi hindi pantay yung mata ko, maga yung isa. So, this is very helpful. Yung variant na nabili ko, guys, is extreme yung cooling effect niya. So, it's number 8. I'm not sure if merong mas mababa pa ng cooling effect doon, pero I'm sure na meron pang ibang variant nito. If ever you don't like na may cooling effect, for me kasi sobrang okay to, lalo na kapag since I do freelancing din, and I'm juggling 3 clients as of the moment, so madalas araw ko nakatutok ako sa computer or sa laptop, sa screen, yan, sa monitor ko. So, napapagod din yung mata ko. And this one is also helpful. Recommended per packaging niya actually is 2 to 3 drops per eye. Pero akong ginagawa ko is 1 drop lang, which is very effective na rin para sa akin. Meron siyang konting sting since extreme yung cooling effect nito. I'm not sure with the other variant niya na mas mababa yung cooling effect na extremity or number. I don't know how to
explain it, pero mayroon konting sting, pero like below a minute, seconds lang, mawawala na rin yung sting na yun. And then after that, you feel like your eyes is very refreshed na talaga. Kaya, sobrang okay to sa akin. I have this for like around 3 months, 4 months already. Pero ayan pa lang siya, guys. As you can see, ayan. Konting-konti pa lang yung bawas niya. Pero I use this like around once or twice every week. Hindi naman mostly because of allergic rhinitis, but also for kapag pagod yung mata ko, since I work din nga na may full-time and mayroon akong part-time job. So, ayan. I use this. I think this one is around 300 pesos. Nabili ko lang sa Shopee, guys. I'll put the link down below sa description box if you wanted to try this out. Meron ding variant na hindi malamig sa mata. I think the yellow one. The yellow yung takip niya. And meron din yung pink. Pero I think iba yung itsura ng packaging. Legit naman na nag-export yung, or nag-import-export something yung binilan ko nito from Japan. So, makaka-sure naman kayo na legit. So, if you wanted to try this, you can check the link down below sa description box. And then, next product is my weekly planner. Yeah. So, eto siya, guys. Ayan, may mga nakasulat pa dyan. So, excuse na lang. Iusog na lang natin, no? So, ayan, next. This one is undated. So, wala siyang date. Ako na lang yung naglalagay per day niya. So, ayan. So, ang kaya super helpful sa akin yung walang date. Kasi nape-pressure ako actually pag may date. Pag nalalampasan ko, hindi ako nakapagsulat ng anything na I need to do that particular date. So, ako na lang yung naglalagay ng date. And also, sobrang helpful nito sa akin, lalo na ang dami kong ginagawa recently. I juggled 3 clients, 1 full-time and 2 part-times. And then, may mga pasingit-singit na meet up with friends, events like birthdays, ayan. And sometimes, gala namin ng anak ko, ayan. So, kailangan maging, alam mo yun, organized. And may mga postings din kasi ako sa Instagram, dito sa YouTube. So, nilalagay ko lahat dito per date and nakalagay din yung time kung anong oras ba dapat yan, ganun. So, feeling ko mas naging organized yung araw ko pag nakasulat dito. I tried yung Excel file sa laptop, sa PC, but then, tinamad akong check-in siya daily kasi nga, kailangan ko pang i-on yung laptop ko. So, I am into yung magsusulat na lang talaga. So, best purchase for me is the weekly planner na undated siya, guys. So, next product is, by the way, yung undated planner, meron yan sa, ano tawag dito? Sa National Bookstore, ayan, sa mga bookstore meron yan. So, if you have a favorite bookstore, ayan, pwede kayo bumili kung saan kayo comfortable bumili ng bookstore. Kasi ako, mostly National Bookstore lang talaga yung pinupuntahan ko. And then, next is the hair stick. So, this one is the Maddo Marge. I'm not sure if I'm, pronouncing it right, pero may napanood ako na nag-vlog and favorite niya rin to. And Maddo Marge yung bigkas niya. So, I think naman, Maddo Marge yung pronunciation na tama dito, no? So, this is yung super hold. Meron tong dalawa pang variant, which yung pink one is the regular hold. And then, yung violet yata yun, or parang purple yung color ng lalagyan, is floral. Pero I got myself the stronghold. Kilala ko yung buhok ko, guys. Pasaway yung mga baby hairs ko. So, feeling ko kapag regular hold yung ginamit ko, is hindi maglalast the whole day yung pagkakahiga ng mga baby hairs ko. So, it looks like this. Ayan lang siya, guys. So, ayan. It's parang waxy lang na bilog na puti. Ayan. It smells like wax talaga. Pero, yung wax na nilagay sa hair, though, this one is a solid one. Hindi siya yung liquid, ay yung parang medyo thick consistency, ganon. Makapal to, guys. Pero, I use this, not daily, pero in a week, like around 1 or twice a week ko ginagamit. Since I do work from home na hindi ako madalas lumalabas. But then, every time na lumalabas ako, I always use this para mahiga yung mga baby hairs ko whenever I ponytail my hair. So, ayan, kasi pasaway talaga siya. Pero guys, super effective nitong stronghold. Hindi ko ito dinadala
pag umaalis ako. But I use this, pag alis pa lang ako, before I got out of the house, nilalagay ko na to sa buhok ko. And then, it stays the whole day. Hanggang pag uwi ko, guys. Usually, umuwi ako, kapag maalis ako ng maaga, umuwi ako around 7 p.m. Nakahiga pa rin talaga yung mga baby hairs ko, guys. So, this one is definitely effective. Pero I'm not sure sa regular hold, ha. Nagbe-base lang ako sa strong hold kasi ito pa lang yung try ko. I never tried the regular hold tsaka yung may floral scent. I might purchase them but I'll try. Pero ito talaga yung pinaka gusto ko and I'll definitely purchase another one kasi nga manipis na lang siya and baka mag-stock na rin ako nito dito sa stash ko. And then next one is the IKEA desk. So, hindi ko mapapakita guys, pero maglalagay ako ng picture dyan as well as the name of the desk. Pinurchase ko to ever since na nag-decide ako mag-start mag-freelancing. I think it's around August or July. First week of July or last week of August, I bought this desk and super nice siya. Super spacious. By the way, this is not a simple desk. Kinategorize siya ni IKEA sa dining table, which is 4'4". Yeah, 4'4" siya. And for me, sobrang nice niya. Yung thickness niya is more than an inch, 1.5 inch almost yung kapal nung table itself. So, sobrang sturdy talaga niya. It can hold 2 monitors with mount, yung nak-mount na monitors, and my laptop. And also, some of the stuff na meron ako dito, hindi ko mapapakita guys kasi medyo makalat, di pa ako nakapaglinis. But, some of the products that I am currently testing out and reviewing nandito din sa station ko. I also have some alcohol bottles, sanitizer bottles here, tissues, mga candies and all nandito din siya. Pati yung mga gamot ko andito din for migraines and allergic rhinitis nandito din. So, feeling ko it can definitely hold a big, chunk of weight. Kaya sobrang okay siya for me. And then, I got this pala via delivery na lang din. Kasi hindi na ako nag-attempt pumunta ng IKEA to buy this or mag-walk-in kasi nga, bumili din ako ng shelf kasama nito. And, hindi ko kayang bitbitin yun. Kasi I don't have a car. So, ayoko din namang mag-grab. Bit-bit ko yun mula counter ng IKEA pababa para lang madala siya kapunta sa Grab. So, I just had this delivered na lang to sa bahay. And ako na lang yung nag-assemble. Nagpatulong na lang ako sa asawa ko to assemble the shelf kasi medyo tricky yung shelf. So, ayun. Nalagay ko lang din yung link down below sa description box nung IKEA website kung ano yung link kung saan ko binili yung table. And also, sama ko na din yung shelf if you are interested. It's just a stainless steel shelf. So, ayun. Pinaglagyan ko lang siya ng mga skincare products ko as well as yung mga collection ko ng pabango, perfumes. So, ayun. Next is the headset. So, this one is, I think, not branded. Pero nabili ko lang siya sa Shopee. So, ito yung ginagamit ko kapag umaalis ako ng bahay. I have the Apple headset na, pangalan nito, yung may cord for my iPhone 13. Binili yun ng husband ko. Regalo niya sa akin. But then, I think it's around almost 2 years na. So, medyo pumapalya na siya kapag kinoconnect ko siya sa phone. So, dinadala ko din to. Just in case na masira na ang tuluyan yun pag nasa labas ako. Because sometimes, kapag nasa labas ako, mas gusto ko may music. Hindi ko alam, pero parang mas nare-relax ako sa labas kapag may music. Especially kapag nasa sasakyan ako or Grab or Jeep or anything. Pero nag-iingat naman ako guys. Especially kapag maglalabas ng phone or whatnot. So, this is the headset. Ayan. This is yung parang earbuds. Pero hindi siya talaga yung buds na may parang may something na rubber. So, ganyan lang siya. Kaya ko ito nagustuhan, first off, Mickey Mouse. And second is, ang aesthetic lang ng itsura niya. No? It's in beige yung kulay niya. Dito yung charger niya sa baba. Guys, ayan. And
Meron ng 3 colors sa Shopee. May white, may black, and this one is beige. So, beige yung binili ko kasi ayoko na masyadong madumihin pag white. And ayoko rin ng black kasi hindi masyadong makita yung accent niya, which is yung si Mickey. There. And nakakatuwa to kasi, di ganyan lang siya. See, ang cute, diba? So, medyo kakaiba yung packaging niya or pinakalalagyan ng headset. Kasi usually yung mga ganitong we connect via Bluetooth is yung di open yung square type yung packaging niya. But this one is ganyan and sliding siya. Diba? So, sobrang cute. And then yung pinaka-headphone or pinaka-earphone niya is like this. Ang hirap lang kunin, no? So, ayan siya. Super liit lang niya, guys. And meron siyang konting pa-accent dyan na Mickey. Hindi ko alam kung makita or mag-focus, pero ayan. Sobrang cute. Meron lang siyang nakalagay na, I think it's Mickey or Happy, and then yung mukha ni Mickey Mouse. So, ayan. Saktong-sakto to sa tenga ko. Maliit yung tenga ko, guys, pero saktong-sakto siya. Hindi naman siya nahuhulog, kaya sobrang gustong-gusto ko to. And hindi naman sabog yung music or yung tunog niya para sa akin. So, hindi naman kasi ako ganun maarte when it comes to the quality ng sound. As long as may tugtog, okay na sa akin. And I got this for just 399 pesos, I think. It's around 400, mga ganun. So, sobrang okay na din siya for me. And nagtatagal naman yung battery nito. Hindi ko naman din siya kasi all day ginagamit. So, tumatagal sa akin yung isang charging niya ng around 3 days to 3.5 days ng gamit kasi pag lumalabas lang ako, tsaka ko siya ginagamit. So, ayan. Okay, sobrang cute lang niya, no? So, by the way, kaya ko nito nagustuhan is that favorite character ko ay si Mickey Mouse and si Cinnamoroll. So, wala kasing Cinnamoroll, kaya, ayan, si Mickey Mouse na lang yung binili ko. Next is the H&M seat cushion. So, nakaupo ako, guys, so tatanggalin ko siya for you. So, eto siya. So, bilog. It looks like a cookie na malaki, no? Cute. Ayan, so this one is 299 pesos, I think, from H&M. Dalawang kulay lang yung nakita ko dun sa store nila. I'm not sure kung meron pa ibang kulay, but yung isa is parang beige brown, gano'n. Medyo dark lang siya sa beige, pero mas light naman siya sa brown. And yung isa is black. Dalawa yung shape nito. One is, yan, pabilog. One is square type, yung normal na seat cushion. Yung square is binigay ko sa husband ko, yun yung ginagamit niya. And ito yung ginagamit ko, yung circle. Hindi ko alam kung bakit bilog yung for me, pero napuko niya kasi yung attention ko. Ang cute lang kasi ng itsura. And hindi siya ganun kakapal, guys. Ayan, medyo manipis siya. Pero for me, okay na to. Malambot naman siya and it does the job. So, for me, okay na din siya. And ayoko rin kasi na masyadong, alam mo, mataas yung pagkakaupo ko. Kasi medyo makapal na rin yung upuan or yung foam nitong ergo chair ko. So, no need na for, masyadong makapal na seat cushion. As long as meron lang mas malambot na cushion sa upuan ko. And also, yung kasi nung seat ko, yung cover ng ergo chair ko is parang meron siyang paganon-ganon. So, bumabakat siya sa legs ko kapag nakaupo ako. That's why I chose na bumili ng seat cushion para mas okay. So, next is vacuum. So, this is the Dust Mite vacuum. Eto. This is the Perry Smith Extreme V20. So, meron mas luma or mas naunang variant or type dito, yung V10. Pero for me, it's more on the bulky side. So, mas gusto ko to. This one is cordless. Ayan. Pero, hindi mo siya pwedeng magamit kapag nakakabit siya sa charger. So, all you have to do is to charge it muna. Kasi, tinry ko siya nung binili ko na ginamit ko kagad. Hindi ko siya full charge. Saglit lang yung naging buhay niya na naka-on. Tapos, hindi ko natapos yung ginagawa ko. So, ang dami ko kasing pillow dito sa bahay. So, yun. More than 10 yung pillows ko. Kaya, hindi ko natapos yung ginagawa ko nung hindi ko siya full charge. Pero nung full charge ko, super okay, guys. The reason why I bought this is that yung side ng condo ko is dun sa side na may ginagawang Skyway project. And
mostly naka-open yung window ko. And, yung alikabok, ayan, pag nililipad. So, ayun. Nasa 4th floor lang ako, so, medyo mataas yung ginagawang Skyway project. So, pag humangin is pasok yung alikabok dito. And, ayun, gusto ko na, since may allergic rhinitis na ako, konting alikabok is, ayun. So, kailangan talaga is, eto. This one is around, I think, 4,000 plus. Pero nabili ko lang siya around 2,000 plus lang kasi binili ko siya ng Black Friday sale. And sobrang love ko talaga siya. Kasi meron siyang two types ng suction. Merong parang normal type lang na medyo mahinang suction. Pero meron din siya na extreme suction. So all you have to do is to press it twice para mas maganda yung suction niya. So mas kita mo din dito yung dumi na nakukuha niya. Meron akong binili before na dust mite vacuum din, which is yung Dirma. Pero nagtagalan siya sa akin around 2 years. Weekly naman ako mag-vacuum nun, guys. Pero yun, tumagal siya sa akin ng 2 years kasi one time yung pinakalas na gamit ko is nag-amoy sunog na siya. Though nag-suction pa siya, pero nag-amoy sunog na siya. So medyo natakot ako, of course. And yun, may cord yun, guys. Hindi siya cordless. So, mas bet ko to kasi cordless siya. So, I can position myself nang hindi ako naaabala ng cord niya kapag nagpa-vacuum. So, ayan. Sobrang best purchase ko din to as of the moment. I'm not sure kung gaano to tatagal, pero I'll try to update you na lang din sa comment section kung tumagal pa siya ng mas matagal sa Dirma, pero as of the moment, sobrang okay siya sa akin. So, ayan. And all you have to do pala is to twist lang to, guys, ha. Ito-twist nyo lang to para matanggal nyo yung mga dumi na suction niya. So, sobrang okay. Kasi mas kitang-kita mo din yung nalilinis mo. Kasi, yung Dirma is nasa ilalim yung pinaka, parang ganito yung tawag, container ng mga dumi na nahihigop, which is hindi mo kita. So, parang for me lang is mas nakaka-inspire mag-vacuum pag nakita mo yung dumi na nakuha. So, ayun. And next is, ayan. So, mahaba na masyado yung video natin, no? Ang dal-dal ko lang, no? So, next is, ayan, dalawang item na lang, guys. So, next is, kunin ko lang, is the pillow. Ayan. This is the Dofia. I think it's Dofia. Yeah, Dofia pillow. So, ayan, sobrang lambot nito, guys. And hindi siya na-deform kahit na anong excuse me, sa mga hair, no? So, ayan, kahit na takapin mo siya, daganan mo siya, hindi siya nade-deform. And, eto na siya, guys. Pag binili mo, eto na yung pinaka-cover niya. And, meron yung laman is direct na talaga siya. So, lalagyan mo pa siya ng cover. But then, ayan, pinakita ko lang sa inyo para makita niyo yung itsura talaga niya. Nagsasale sila sa Shopee, guys. I also bought pillows sa department store sa mall. But then, malambot siya, oo, pero masyado siyang bulky. And, ang kapal niya. Kaya, for me, hindi ko siya nagustuhan. For me, I think it's also signs of aging. Sumasakit na yung batok ko or yung dito, upper back ko kapag hindi maganda yung pillow ko. So, nung tinry ko to, guys, as in, ang sarap ng tulog ko and pagising ko kinabukasan, hindi masakit yung leg ko, hindi sumakit yung batok ko or, yeah, parang stiff neck, ganyan. So, sobrang okay siya. Yung nabili ko sa mall na pillow, it's 499 pesos. Isa, kapresyo lang niya, literal, ito. But then, guys, nagsasale sila pag payday sale or Black Friday sale, and it's buy one, take one for 499 pesos. Minsan bumababa pa sila ng up to 495. Ay, alam mo yun, kahit kaunting piso lang yung ibinaba. Pero buy one, take one na siya. So, parang nakuha mo lang siya ng worth 250. Pero sobrang sulit, guys. So, ayan. Parang, alam mo yung mga pillow sa hotel. Though, hindi pa ako masyadong, hindi ko naman siya masyadong madi-differentiate sa mga hotels na as in 5-star hotel. Kasi I've never been there. Pero, as in, quality talaga yung meron yung Dofia pillow. So, ilalagay ko yung link down below sa description box. If you want, abangan nyo, guys, yung buy one, take one sale nila. Super, super, super nice. And then, last is, by the way, yung sa sale pala na yun, guys, dalawang set yung binili ko. So, I got 4 pillows for below 1,000 pesos. So,
Sobrang sulit talaga siya. And then, last but not the least is the bag. Na pinaka-favorite ko as of now. The Herschel bag. Ayan guys. So, ito is baunan siya. Sa totoo lang. Because this one is the insulated type of Herschel bags. Pero, nung nakita ko kasi to, sobrang nagustuhan ko yung shape niya for a daily bag. Kapag aalis ako, eto, kasi ang dami rin malalagay sa loob. And, mind you guys, since insulated siya, makapal yung gilid niya. So, lahat ng gamit na nilagay ko, hindi siya nagugulo kahit matumba yung bag. So, alam mo yon, ayoko kasi nang kapag inopen ko yung bag ko, gulo-gulo na yung laman. So, mas okay siya sa akin kasi kahit na natumba yung bag ko, nakatayo pa din yung mga nakatayo sa loob, like payong, yung wallet ko, hindi siya natutumba. So, ayan. So, kung curious kayo sa wallet ko, guys, ito yung wallet ko. And nilalagay ko siya nakaganyan sa bag, sa loob. So, kahit matumba-tumba yung bag ko, hindi siya gumagano. Nakatayo pa din siya. So, ayun. And meron siyang free na ganito, which is lalagyan ng drink nyo. Sabi sa inyo, baunan siya, di ba? So, this one, hindi ko siya ginagamit as lalagyan ng tubig or something. Kasi, yung aqua flask ko naman, hindi naman siya nagmo-moist. So, nilalagyan ko na lang to ng small things. Like, I do bring this. Dito ko nilalagay. Ayan. And kapag may mga makeup, lipstick, ayan, dito ko na lang nilalagay. And nilalagay ko sa loob ng bag. Para mas organize yung mga little things. Kasi wala siyang bulsa sa loob, guys. Kasi nga, baunan siya. Pure insulated yung loob niya. So, walang bulsa. Ang bulsa niya is dito na sa harap. Ayan, isa lang. So, malalim naman. So, which is super okay. May times na dito ko nilalagay yung phone ko kapag na maalis ako para pag may tumawag or may mag-text. Kasi yung isang client ko, guys, ang contact namin is through WhatsApp. Whenever I have, they assign files sa akin na kailangan ko agad gawin, they contact me sa WhatsApp. So, ayun, dito ko na lang nilalagay para pag sa tumunog or mag-update sila sa akin, ayun, nakukuha ko kaagad. So, ayan, guys. This one, I think it's around 5,000 pesos or 6, mga ganun. Pero less than 7,000 naman to. Hindi naman ganun kamahal ito. Pero, for me, the brand naman kasi, first, pangarap ko talaga na bumili ng bag nung college ako is Herschel yung brand. Because some of my classmates, mostly kapag nag-duty kami, I'm a nurse by the way, so malaki kasi yung compartment ng Herschel na backpack. So kapag nag-duty kami sa medyo malalayong lugar, yun yung mga bag nila. And kasha, ang daming gamit na kasha. So ako, 2 bag, ganyan. Kasi nga, nung time na yun, can't afford ko pa yung mga ganitong medyo pricey na bag. So, ayun. But now, ayan, pinag-ipunan ko. Guys, hindi ako bili basta bili ng mga bagay-bagay, ha. Ako is like, canvas first, tapos ipon. And then kapag I have the money, I went back to the mall, tapos pag nandun pa din siya, it's meant to be para sa akin, para bilhin siya. So, bibilin ko. So, ayan. By the way, yung Herschel bag na yan, hindi siya talaga yung first option ko na bibilin na bag. That particular day, first option is yung Lacoste bag. Pero, pagdating ko sa Lacoste, out of stock na siya. Yun yung pangit lang sa ginagawa ko na mag-ipon muna, tapos tsaka ako babalikan. Tapos pagbalik ko, wala na. Twice nangyari sa akin yun, na iba-ibang item na pagbalik ko, wala na. So, phased out or sold out, ganyan. Kasi nga, hindi naman ako ganun kabilis mag-ipon. Month by month ako mag-ipon. Kasi marami ring bills, marami ring priorities. So, ayun. So, that's it, guys, for my favorites video and best purchases for this year, 2023. Hindi ko alam kung meron pang madadagdag for this month of December. If meron, I'll do another video. And also, hindi ako nagsama pala, guys, ng skincare products or makeup products here sa favorites videos na to. Kasi nga, tinag ko na rin siya as best purchases. So, I want na lahat ng binanggit ko is binili ko with my own money. And yung iba kasing skincare na ginagamit ko is PR products. So, hindi ko naman sila binili. So, ayun. That's it, guys. If you like other videos or meron kayo ibang suggestion, comment down below para magawa natin ng videos yan since we're doing Vlogmas.
baka maubusan ako ng idea. So, if meron kayong ideas dyan, why not? Comment it down below. I'll try to do it para meron tayong dagdag video. So, that's it guys for today's video. Thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click that notification bell na rin dyan sa baba, pati subscribe button para maging updated ka whenever I posted new videos and other tips na rin. So, ayun lang. Thank you so much for watching this video. Bye!